Nagpapatuloy ang kontrobersyal na usapin kaugnay sa tunay na pagkakakilanlan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. At kaugnay po niyan, mga kapanayan po natin si Senadora Risa Ontiveros. Magandang umaga po sa inyo, Senadora Risa. Si Maris po ito. Live po tayo sa unang balita. Yes, magandang umaga rin po sa iyo, Maris, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Senator, una sa lahat, sa punto pong ito, may nakikita na po ba kayong linaw tungkol sa tunay na pagkatao ni Mayor Alice Guo? Ang hirap Ang gulo kasi ng kwento niya. Ang daming kasinungalingan, daming inconsistencies. Kaya ang tanong pa rin ng bayan, hindi nga ba siya Pilipino? No? Totoo kaya na Chinese talaga si Mayor Alice Guo? At importante yung itanong dahil si Mayor Alice na walang maayos na record dito sa bansa, ang siyang naging instrumento para makapasok ang napakalaking kumpanya ng Pogo sa Pilipinas. Na ayon sa Intel, ay sangkot naman sa surveillance at hacking activities, lalo na sa mga government websites. Kung yung iba sa atin, hirap na hirap kumuha ng national ID dahil kulang sa papeles, o kaya nadidelay sa paghahanap ng trabaho dahil hindi makakuha ng school record. Si Mayor Alice, hindi. Dahil siya nagkaroon ng negosyong babuyan, naging incorporator sa napakaraming negosyo, at higit sa lahat, nakapag-file pa ng candidacy kahit manipis ang mga dokumento niya. So, nitong pangalawang hearing, akala natin mas maliliwanagan na tayo sa pagkatao niya. Pero mas lalo lang lumabo ang daming kasinungalingan niya. Sabi niya, anak siya ng kasambahay na pangalan ay Amelia Leal. Iniwan lang daw siya sa tatay niya pagkatapos siyang iluwal. Pero nung tinignan namin yung birth certificate niya, yung nanay niya na si Amelia Leal ay kasal pala sa tatay niya na si Angelito Guo. At may dalawa pa siyang kapatid. At anak ko, hindi lang dalawa pala, Maris, 3. Ay, hindi pala. 3 pa? Oo. Ang na-discover namin sa mga dokumento ay 2. Pero nung hearing, nung nagsalita yung resource person ng PSA, sila ay nakapagsabi na may pangatlo pang kapatid, yung Wesley, na tulad nung unang 2 natuklasan namin, sina Sheila at Tiemen, ay may parehong magulang kay Mayor Alice Guo. Alright, so Senator, may mga dokumento na raw kasi na isinumite ang Commission on Elections sa Office of the Solicitor General tulad ng Certificate of Candidacy, pati na rin yung SOSE, yung Statement of Contributions and Expenditures ni Mayor Guo. Paano po ito makakatulong dun sa investigasyon ng Senado? Well, kung ang tanong kasi sa misteryong Mayor Alice Guo ay yung kanyang nationality, kung mapatunayan na hindi totoo ang kanyang birth certificate, pati yung usapin ng kanyang pagiging mayor ay mako-call into question. Kaya natanong din namin yan kay COMELEC Chair Garcia nung nakaraang hearing, anong mangyayari? Sabi niya may at least 2 prosesong pwedeng i-initiate para maaring tanggalin din sa posisyon si Mayor Alice Guo. At depende sa kung anong proseso ang gagamitin, maaring yung pangalawang may nakakuha ng mataas na boto sa pagka-mayor ang humalili sa kanya o maaari namang ang kasalukuyang vice mayor ang pumalig sa kanya bilang mayor. Senator, sakali pong mapatunayan na hindi Pilipino si Mayor Guo, ano po yung susunod niyong hakbang? At inaasahan niyo po ba na may mapipiga pa kayo dun sa susunod niyong pagdinig? Kasi parang lumalabas na kahit na ano yung itanong niyo, nagsistick lang siya sa isang narrative at halos hindi naman nasasagot yung ibang mga tanong. Paano po ba ang mangyayari? Yun na nga Hindi talaga nasasagot, paikot-ikot, paulit-ulit, pero halatang halata namang hindi nagsasabi ng totoo. Actually, Maris, ang susunod na hakbang namin bago pa ang isa pang hearing ay yung executive session. Dahil meron po tayong mga executive departments at agencies, kasama na mga intel agencies, na mas gusto pang magbahagi sa aming komite, pero hindi pa nila magawa in open hearing. So gagawa po kami ng isang executive session. Ngayong mga panahong ito, Mayor Alice, Mayor Alice, tuloy na tawag ko sa iyo, Maris. Sorry, pasensya. Kasi lang top of mind talaga siya sa mga panahong ito. Habang tumatakbo itong adjournment namin, magsasagawa na kami ng executive session. At palagay ko, sa executive session na iyan, mas marami pong lalabas talaga at ma-establish
tungkol sa kanyang connection sa Pogo, sa criminal connections at pati sa kanyang hindi maipaliwanag na kayamanan. Yun ang maghuhubog sa aming susunod na hearing at palagay ko mas magiging solido na yung aming mga findings at magiging recommendations tungkol sa kanya sa aming committee report. Pero Senator, invited din si Mayor Guo doon sa executive session na yun para harapan na, no? Diretsahan na niyang masagot kung ano man yung sasabihin ng mga agencies. Posibleng ganon, posibleng hindi rin, Maris. Okay. No? Depende sa aming ma-finalize na mga tanong na iahaharap sa executive agencies na yan. Pero kung sa akin lang, mas posibleng imbitado siya. Pero piling-pili ang mga resource persons at pasensya muna, Maris, kayong mga media ay hindi muna imbitado kundi sa susunod pang hearing, public hearing. Pero aabangan namin ang magiging resulta niyang executive session na yan. Maraming salamat po sa inyo pong panahon. Senadora Risa Ontiveros. Magandang umaga po sa inyo. Thank you, Maris. Magandang umaga. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.